A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Stood beside me, would I comfort those in need? Would I try to show the Savior's love in every word and deed? Would I give to those who hunger? Would I serve more willingly? If I could see the Savior standing nigh, watching over me. Romans 14:19. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. He is always near me, though I do not see him there. And because he loves me dearly, I am in his watchful care. So I'll be the kind of person that I know I'd like to be if I could see the Savior standing nigh, watching over Salamat po sa inyong pasensya.
At basahin natin ang ating talata sa umagang ito. Ngayong araw po na ito, ang unang Sunday ng ating second quarter focus. No? At ang pinaka-teksto natin dyan ay doon po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 10. Gamitin ko rin pong text ito sa ating mensahe sa umagang ito. Ang sabi ho dito, sabay-sabay ho natin basahin hanggang verse 10 from verse 8. Ready? Go. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay sama-sama bilang isang eklesiya sa pananambahan, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa inyong habag at sa inyong biyaya sa amin. Salamat po sa proteksyon sa mga kapatiran po namin doon sa Taiwan, na kahit dumaan po sila ng malakas na lindol, Panginoon, at maraming mga structures ang nasira, ang inyong pag-ibig ay hindi ho nawawala sa kanila. Salamat din po sa pag-iingat mo sa aming pastor na nandoon po ngayon. At dinadalangin ho namin, Ama, ang katagumpayan ng pagdiriwang po ng anibersaryo ng Lighthouse in Taytay, Palawan. Inihiling ko po ng mga kapatiran doon ay patuloy mong patatagin sa pamamagitan ng iyong salita at gamitin mo po ang inyong lingkod doon, Pastor Arnel, Pastor Bong, upang lalong ma-edify sa iyong salita ang inyong mga anak, Panginoon, at sa mga pagkilos bilang isang eklesiya. Salamat po na kami ay makatunghay sa iyong salita sa umagang ito. Panginoon, punong-puno ng kakulangan ng inyong lingkod. Ang dalangin ko po, ang inyong biyaya ang magpuno sa lahat ng kakulangan ito. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amen. Thank you po. Please be seated. Ang ating second quarter focus po ay increasing more and more in bearing the fruits of righteousness. At yan nga po, tulad na sinabi natin kanina, tanggalin ko lang ho yung plastic. Nakita ko si Pastor Peter kanina sa LED class, naubos po niya yung tubig. Parang ako, kukulangan ng ata itong kaping ito. Dito ko na lang ho ilalagay kasi kalawete ho tayo eh. Maraming salamat sa kape. Alam nyo, kahit ang init-init, no, ang hilig po rin natin magkape. No? Pupunta sa mall para magpalamig, pero magkakape din. Ganun talaga eh. So, sabi ho rito, ito yung verse number 10, doon po kinuha yung ating tema, increasing the fruits of your righteousness. At sa pagbalik ho ng ating pastor, alam ko magkakaroon tayo ng joint coming together kasi quarterly ginagawa ho natin yan para lalong ilatag sa atin ng ating pastor kung ano ba ang direksyon nitong ating focus na ito. No? Pero ginamit ko na rin pong topic itong ating tema sa umagang ito. So, increasing in the fruits of righteousness. Ano po ba itong fruits of your righteousness? Ang mga bunga ng iyong katwiran. At paano ho ito natin na ipa-manifest sa ating buhay bilang mananampalataya o bilang isang eklesiya? Ang ganda ho nung picture doon sa baba. Ano ba yan? Illustration ng ating tema. No, may lighthouse at may puno, no, maraming bunga. No, alam mo, yan ho ang maganda ho sa atin. Tayo bilang isang eklesiya, no, pinakapuno ang mga mananampalataya, no, ang mga sanga na nagpapakita ng mga bunga, no, sa ating pagkilos
at sa ating pananampalataya. Itong fruits of your righteousness ay walang iba ho kundi yung tayo ay mag-abound to every good work. Doon pa rin ho tayo bumabalik. No? At ang sabi ho sa verse number 8, God is able to make all grace abound toward you, that ye, no, ang tinutukoy ho ni Apostle Paul ay yung buong eklesiya. No? Sapagkat ito po ay sulat niya sa church sa Corinth. Sabi niya, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So, yung fruit of our righteousness, mga kapatid, ay nandun pa rin po sa pagkilos ng biyaya ng Panginoon sa atin. No? At ang sabi ho dito, sa verse number 10, kung mapapansin niyo po yung word na ministereth at yung minister, no? Talagang ang bunga ng katwiran ng Panginoon sa atin ay nakikita ho yan sa ating paglilingkod. No? At alam niyo ho, ang paglilingkod natin ay pagbibigay natin ng kabuluhan sa ating pananampalataya. No? Kapag tayo ho na mga nagsasabi na tayo ay mga mananampalataya, no? Hindi lang ho tayo pupunta sa ating coming together, uupo, makikinig, kakanta, magkakaloob, makikipagkamayan, tapos uuwi na. No? Tayo ho, sa ating eklesiya, tayo ho ay laging ini-encourage, no, na maglingkod. Sapagkat sa ating paglilingkod, katulad na sabi ko kanina, binibigyan natin ng kabuluhan ang ating kaligtasan, ang ating pagiging mananampalataya. No? Sana ma-realize natin yan, no, lalong-lalo na sa ating mga bagong mga kapatiran. No? Kaya sa Lighthouse po ay normal na ang lahat ay may pagkilos. Okay? So, nung sinabi po sa verse number 9, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth in Him. He hath dispersed abroad, He hath given to the poor. In Matthew chapter 6, verse number 1, no, may binabanggit pong ganito. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father in heaven. No? Now, tininan ko po yung ibang translation. Ito ho ang sabi sa ISB. Be careful not to practice your righteousness. So yung alms na tinutukoy po doon sa ng King James, ang word na ginamit po sa ISB ay righteousness. Be careful not to practice your righteousness in front of people in order to be noticed by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So, whenever you give to the poor, don't blow a trumpet before you like the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they will be praised by people. I tell all of you with certainty, they have their full reward. Sa net po, ganun din ho ang sinabi. New English Translation. Bible, sabi dyan, be careful not to display your righteousness merely to be seen by people. Okay? Huwag niyo ipapakita, huwag niyo i-display ang inyong katwiran kasi may nakakakita lang. No? So, hindi lang tayo matuwid sapagkat nandyan yung mga kapatiran sa paligid natin. No? Merely to be seen by people. Otherwise, you have no reward with your Father in heaven. Doon po sa New Heart version,
No, ito ang sabi, be careful that you do not do your righteousness before people to be seen by them. Or else, you have no reward from your Father which is in heaven. No? So, yung ating alms or righteousness, yung sinasabi ho doon sa verse number 9, na He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. So ano ho ito? Alam niyo yung poor, hindi lang naman tumutukoy ho yan mga kapatid, sa financially poor. Okay? Na mahirap lang sa salapi. Sapagkat maraming tao, mahirap sa salapi, no? Pero mayaman sa pag-ibig. Okay? Mayaman sa ibang bagay. So, pwedeng ito'y poor in heart. Okay? O di kaya mahirap sa maraming bagay sa buhay. Physically poor. Okay? Yung may mga problema sa kalusugan. Okay? Yung iba naman ay emotionally poor. Di ba? Lalong-lalo na yung ang pakiramdam nila ay walang nagmamahal sa kanila. Oh, di ba? At pakiramdam lang naman nila yon. No? Sa Lighthouse hindi nyo mararamdaman yan sapagkat talaga may magmamahal sa iyo. No? Una-una, mamahalin ka ng pastor mo. Di ba, ma'am? Minamahal tayo ng ating pastor. Andyan yung ating mga leaders. No? Andyan yung mga sentinels, andyan yung mga PM, nandyan yung ating mga kapatiran na nagiging daluyan ng pag-ibig ng Panginoon sa ating ikatatag sa pananampalataya. Meron namang poor, sabihin nating poor intellectually. Okay? At lahat ng ito ay nangangailangan ng paglilingkod. Kinakailangan ng isang eklesiya, no, na magtatawid sa kanila o magmi-minister sa kanila upang maitawid sila sa ganong kalalagyan. Okay? At sila ay maging mabunga din. No? Now, in verse number 10, ang sabi dito, now, he that ministereth seed to the sower, siya na nagbibigay binhi doon sa nagtatanim. Sabi dyan, parehong nagbibigay o nagmi-minister ng pagkain, ng tinapay para sa ating pagkain. At nagpaparami ng binhi, no, na nag-i-increase ng bunga ng ating katwiran. Iniisip-isip ko ito, ano ba itong seed na ito? Walang iba ho yan mga kapatid, kundi ang biyaya ng Panginoon. No? Yung verse number 8, no? Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng binhi ng kanyang biyaya. No? Na kapag ito'y ating hinasik, pag ito ay ating itinanim, ipinunla, no? Itong biyayang ito ay magbubunga, no, ng maraming bagay sa buhay natin bilang isang eklesiya at namomultiply yung bunga ng katwiran sa atin. Syempre, kapag nagtanim ka, no, nagtanim ka ng isang kernel ng mais, hindi lang naman isang kernel din ng mais ang tutubo niyan. No? Kundi yung isang bunga ng mais, ang dami nun. No? Isang butil lang naman yung tinanim. Okay? So yung biyayang tinanggap natin, kasi sabi dyan God is able to make all grace abound sa atin upang tayo ay mag-abound to every good work. No? Salamat ho sa Panginoon sapagkat ang mga kapatiran ho natin doon sa Taguig ay unti-unti pong nag-a-abound sa pagkilos, no, sa biyaya ho ng Panginoon. Yung paglipad po, every Friday doon po sa
isang school sa Taguig. Excited ho yung mga kapatiran natin. Binigay ho sa atin yung 4 na sections ng grade 9 kasi yun po ay science high school. So limitado lang naman yung mga level per sections per level. No, yun nga lang no, nakausap ko po yung pinaka OIC kasi nagpalit po ng principal eh. Ang maganda nun, naihabol yung MOA natin bago nag-retire yung principal. At ang nailagay ho doon sa MOA ay 5 years ang contract natin. No? Hindi magre-renew after 5 years. So, ang kaso nakalagay lang ho doon, ibinigay lang sa atin yung grade 9. Yung pumalit yung nung dumating yung bagong OIC, ang sabi sa akin, Pastor, kasi ang nag-stick lang ako doon sa MOA ninyo ng dating principal. Pero nung nakita ko yung manual, ang ganda pala nito. Sana pala, hindi na ako nag-ano doon. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng level. Kaya nyo ba, Pastor, lahat ng level? Tuturuan nyo ng paglipad? Sabi ko doon, huwag nyo kaming susubukan kasi gustong-gusto ho namin yan. From grade 7 hanggang may senior high school, 11 and 12. So, yun ho, pinaghahandaan ho namin. Baka itong susunod na school year, madagdagan ho tayo. Excited ho lalo yung mga kapatiran natin. No? At hindi naman po ito, no, mga kapatid, mga full-time worker. No? Hindi naman ito yung mga tawag niyan, talagang sasabihin mong may ano tawag nun? May formal training sa pag-aaral o sa pagtuturo. No? Yung iba dyan, nanay. Of course, may mga nasa office, kapag oras na kapag schedule nila na magturo, pupunta sila. Mag-half day, kaya magpapaalam lang sandali. 1 hour lang naman yan, babalik na sila. Ang mga assistant, mga young people, mga career. Pero napakaganda ho mga kapatid. No? Lahat excited, pati yung nagda-drive ng sasakyan kasi ministry din yun eh. Di ba? Hindi man sila makakapunta doon sa school kung hindi sila ihahatid. No? Ang maganda nito mga kapatid, yung mga paglipad teachers natin, may mga kapatiran din tayo na nagsusupply ng pangmeryenda nila pagkatapos. So lahat ay nagiging involved o kabahagi sa pagkilos. No? So, ayun ho ang kagandahan. Bunga ho ng katwiran po yan. Okay? Now, tinan ho natin ito. Ang source ng ating righteousness. Kasi fruit of your righteousness. Kapag pinag-usapan po natin itong righteousness na ito, hindi po ito yung righteousness na likas sa atin. Okay? Ito po ay righteousness na inimpart ng Panginoon sa atin. No? Sapagkat, alam niyo naman, familiar sa atin yung sinabi doon sa Book of Romans na there is none righteous. No, not one. Di ba? At kasabay noon, no, sa mga susunod na talata, dahil walang matuwid, hindi lang mo totoo yan sa mga kulot. Hindi, biro lang po. Natanggal ko lang yung kaba ko. No. Kasabi, there is none that do it good. No, not one. Okay? Syempre, walang matuwid, hindi walang gagawa ng mabuti. Pero tayo ay niligtas na ng Panginoon. Amen? Tayo ay hinugasan na ng Panginoon ang kanyang dugo. No, tinubos na sa ating mga kasalanan. Ito ho ang sabi ni Apostle Paul doon sa Philippians chapter 3, verse number 4. Inisa-isa ho ni Paul ang lahat ng kanyang mga achievements na pwedeng ipagmalaki ng isang tao. Ang sabi ho dito, though I might also have confidence in the flesh, if any man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Okay?
So, bakit po? Ano-ano ba yan? Sabi sa verse number 5, circumcised the 8 days. Biruin nyo, pati yung pagiging circumcised niya, pinagmamalaki niya. Di ba? Of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church. Ito sinabi niya, touching the righteousness which is in the law, blameless. Kung ako ay hahatulan, no, gamit ang batas, sabihin natin lahat ng batas, moral law, ceremonial law, no, lahat, pati Levitical law, lahat na ng laws na binigay ng Panginoon sa kanila. Sabi niya, kung hahatulan ako gamit ang batas sa pagiging matuwid, blameless. Tindi, no? Kung tayo yan, edi punong-puno tayo ng blame. Tapos, ito sabi niya in verse number 7, but what things were gained to me? Those I counted lost for Christ. Lahat ng yon, lahat ng kanyang achievements, lahat ng kanyang pwedeng ipagmalaki, kahit na yung pagiging masunurin nila sa batas. Alam niyo, maraming tao, ganyan ang ipinagmamalaki. No? Na kapag nagsosolwining ka, no, babahaginan mo ng kaligtasan, sasabihin sa'yo, masunurin naman ako sa batas. Palagay ko, sa langit na ako patutungo. Okay? Yun ang sinasabi nila. Pero of course, alam natin, hindi sapat yun. No? Sabi niya sa verse number 8, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Tapos, verse number 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So tayo ho, na mga mananampalataya, tayo ho ay naging matuwid sa harapan po ng ating Panginoon, sa harapan ng Diyos. No? Hindi dahil sa pagsunod natin sa batas. Hindi dahil naglilingkod tayo sa ministry. Amen? Hindi dahil nagkakaloob tayo. Hindi dahil nananambahan tayo ng regular. Okay? Tayo ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Itong katwiran na ito, no? Itong righteousness na ito, righteousness ng Panginoon na ibinihi sa atin. Okay? So yung katwiran ng Panginoon sa atin na kinakailangan nating isuot araw-araw. Kaya in Philippians 1 verse number 11, ito po ang sabi, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. So, righteousness or which are by Jesus Christ. At itong katwiran ng Panginoon sa atin. Tinanggap natin yung katwiran ng Diyos. Okay? Naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Malinis sa kanyang harapan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mapuno tayo ng bunga. Huwag lang natin i-enjoy, no, itong katwiran na ito, kundi ipagbunga natin. Okay? Magkaroon ng resulta sa ating ang katwiran na ito. No? Kaya alam nyo, salamat sa Panginoon sapagkat sa ating eklesiya, tinuturuan tayo na
bigyan ng kahalagahan, no? Bigyan ng kabuluhan ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan. Okay? So, mas enjoyable mga kapatid ang pagiging Kristiyano kapag nagbubunga. Di ba? Yun ho ang desire natin. Meron tayong mga inaalagaan na mga bagong mga mananampalataya. No? Ang desire ng puso natin, sila din ay magbunga. Naalala ko ho nung araw, nung tayo ay nagsisimula pa lang sa arenda pa nung araw. No? Sabi ko, kung nagsisimula, normal lang. Lahat ikaw. Ikaw lahat nakikilos. Ikaw na ang visitation worker, ikaw pa ang pati cleaner, ikaw. No? Welcoming usher, ikaw din. Ikaw din ang greeter. Ikaw din ang seat organizer. Ikaw ang musician. Ikaw ang song leader. No? Ikaw ang preacher. Ikaw din sa prayer. No? Minsan ikaw din sa offering. Siyempre, ano aasahan mo? Di ba? So, sabi ko nung araw, okay lang to, normal lang ito. No? Na ako lang muna. Okay? Ikaw magsusundo, ikaw pa maghahatid. No? Pag may bisita, ikaw pa makikipag-fellowship para hindi mainip. Pero habang ginagawa mo yon, habang ginagawa ko yon, sa puso ko nanalangin, Panginoon, itong mga inilagay mo, sana magbunga din. At balang araw, maging katuwang na natin. Katuwang ko sa gawain. No? At hindi ho tayo binigo ng Panginoon sa ating panalangin. Ngayon ho, ang mga katuwang ho natin doon sa gawain sa Taguig, karamihan ho dyan, sila yung mga nagmula ho sa arenda pa nung araw. Mga young people. Ngayon, mga young adult na. No? Anong edad? Siguro nasa late 30s. No? Pero 17 years ago. Diba? Parang kahapon lang. No? 17 years ago. At yung aming building construction, kaya na nga, nagkukwentuhan kami ni Kuya Edwin. Sabi ko, yung nag-tiles ho doon sa auditorium natin, kami-kami lang din ho yun. Hindi naman ho kami kumuha ng sa labas o pinapakyaw namin. Tayo din, mga kapatiran din natin ang kumikilos doon. Ngayon, nakakaalis-alis na tayo sapagkat anumang oras, kahit biglain na ni Pastor, na hatakin, no? O dito ka mag-preach, punta ka doon, gawin mo yan. Mayroon tayo mga leaders na pwedeng pagtiwalaan din. Katulad din ho dito sa ating main church. No, yun nga lang, talagang kapag sinabi ni Pastor na ikaw mag-preach, no, sa tatalon, biglang nagba-blackout. No, kahit di mo na alam, isasagot mo, sasabihin mo na lang, opo. Kahit yung opo ay hindi mo na nauunawaan. No? Pero, ganun eh. So, paglago, di ba, sa atin, ng katwiran na yan. In Ephesians 5 verse number 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Okay? Ang bunga ng banal na Espiritu sa atin. O hindi ho ba ang lahat ng mananampalataya may banal na Espiritu? Amen? Oo. Ang lahat ng mananampalataya ay may banal na Espiritu sa puso. Kung wala ka niyan, hindi ka pa mananampalataya. Kailangan mo maligtas. Okay? At ang banal na Espiritong yan, may bunga sa atin. Okay? Ano yan? Goodness. Okay? Sabi nga ng ating pastor, 3 basket yan. No? Yung basket ng goodness, yung basket ng righteousness, at yung basket ng truth. Kung saan doon nilalagay yung mga bunga ng banal na Espiritu. No? Sa atin, na binabanggit doon sa Galatians chapter 5.
Okay? So, hindi po pwede, no, nananampalataya tayo sa Panginoon, may katwiran tayo ni Kristo, na sa atin pa ang banal na Espiritu, na nagbubunga din ng katwiran, sa buhay dapat natin, pero hindi natin may pakita yung bunga. Di ba? Parang sayang. No? Para bang nawawala ng kabuluhan yung ating pananampalataya. Okay? So isang hamon sa atin na mag-bear ng fruits of righteousness. So para tayo ay magbunga, mga kapatid. Kanina ho, si Dr. Robert, habang nagpapakanta siya, yung paa niya gumagano eh. Dalawang paa niya gumagano. Parang andun lahat ng kaba niya eh. Ngayon naman po, utsa ko, kumukulo. Parang nandun lahat din eh. Now, para tayo ay magbunga, anong kinakailangan po natin bilang mga mananampalataya? Huwag ko kayo mag-alala, maaga ko tayo matatapos. Hindi ko kayo late manananghalian. Una, para tayo ay mag-bear ng maraming fruits, ng katwiran. Ang kinakailangan natin gawin, una, kailangan natin mag-increase ng ating appetite sa salita ng Diyos. Okay? We need to increase our appetite to the Word of God. Sabi sa Psalms 1 verse 1 to verse number 3, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight, yan po sabi, is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ang tanong ho natin, magmula nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, magmula nung tayo'y naligtas, ano na ang panlasa natin sa salita ng Diyos? Paano natin tinetreasure ang salita ng Panginoon? Yung ating appetite ba sa salita ng Panginoon ay nadadagdagan? O parang nagsasawa? Okay? Sabi ho ng banal na kasulatan, but his delight is in the law of the Lord. Okay? Ang kanyang kinagigiliwan ay ang salita ng Diyos. Sabi ni Job sa 23:11 and 12, My foot hath held his steps, his way have I kept and not declined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Isipin mo yan, mga kapatid. No? Ang sabi niya, pinapahalagahan ko ang salita ng Diyos higit pa sa aking pagkain. Okay? Dito naman, wala namang tao rito nakakalimot kumain, no? Ay, nakalimutan kong mag-almusal. Ay, nakalimutan kong mag-snacks. Ay, nakalimutan kong mag-lunch. Wala eh. Di ba? Kahit anong busy, wala nakakalimot. Pagdating ng alas 10, break time. Pagdating ng alas 12, lunch. Pagdating ng alas 3, break time. No? Nakaset sa atin yan. Pero may mga Kristiyano, nakapag-devotion ka na, nakapagbasa ka na ng banal na kasulatan, ay, nakalimutan ko. Uy, ba't wala ka sa pananambahan kahapon? Linggo. Linggo ba kahapon? Nakalimutan ko eh. Ayun. Pati ano? Ito, mas pinapahalagahan ni Job ang salita ng Diyos higit pa kaysa sa kanyang pangunahing pagkain.
Di ba? Psalms 119 verse number 3. How sweet are thy words unto my taste. Yea, sweeter than honey to my mouth. O yung mga mahihilig sa sweet. Mas matamis ba ang salita ng Panginoon sa atin, sa inyo, kaysa sa cake? O sa ano bang matatamis na pastries? Okay? Minsan, hinahanap-hanap yan, di ba? Ewan ko ba, pero ako kahit maraming ulam, minsan, bihira lang man yung maraming ulam. No? Si Mrs. nagluluto, o nagluto siya ng pagkain, sasabihin ko pa rin, Han, parang may gusto akong kainin. No? Ano yon? Bili mo akong sardinas. No? Kahit may adobo, kahit may sinigang yung niluto niya, bili mo akong sardinas. Gusto ko yung panlasa, hinahanap-hanap ko yung lasa ng sardinas eh. Tapos, di pa pagbuhos mo ng ganon, tapos yung lata, di mo itatapon yun, ilalagyan mo ng kanin. Tapos hahalukayin mong ganon. Tapos doon ka nakakain. Para bang, wow, nabusog ako kasi may sardinas. Sa amin kasi nung kinalakihan ko kasi pag sinabi sardinas, pagkain daw ng mayor. Kaya kapag sardinas yung ulam mo, kahit nagkatay ng native na manok, ang hinahanap, sardinas. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Walang nagiging mabungang mananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Okay? Wala. Walang tao, walang mananampalataya, walang eklesiya na nagiging fruitful, no, sa lahat ng katwiran nang walang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Panginoon dapat magbunga sa atin eh. Nandito yung ating righteousness eh. Sa salita ng Panginoon. Okay? So, yung ating appetite sa salita ng Panginoon, i-increase natin. Okay? Huwag ko kayo mag-alala. Walang na-overdose sa salita ng Diyos. Diba? Wala. Walang nagiging diabetic dahil sa salita ng Diyos. Kahit anong sweet pa yan. Wala. Pero sa lakas natin kumain ng kanin. Ayun. Pangalawa po, anong kinakailangan natin para mag-bear ng fruits of righteousness? We need to be planted in the house of the Lord. Okay? Psalms 92, verse number 12 to 15. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Sabi ng banal na kasulatan, no, they shall bring forth fruit in old age. Purihin mo ang Panginoon sapagkat dito sa ating eklesiya, magmula sa pinakabata hanggang sa medyo bata, babunga pa din. No? Kung itong mga ano pang pangalan po ng grupo ninyo? Wala na ho yung Golden Ladies, no? Lois na. Oo. Kung hindi lang mainit ang panahon, siguro, kung hatakin kayo sa soul winning, go pa din. No? Nung anniversary ho natin, may presentation. Yung deaf ministry, may
may presentation sila. Lahat may bahagi. Lahat may pagkilos. Di ba? Yung mga may edad, hindi masasabi, hindi, retired na ako dyan. Mga bata naman. Hindi ho ganun eh. No? Sa ating eklesiya. No? Lahat ay may lugar na kinalalagyan. At itong kagandahan, kapag tayo ay lumago sa ating eklesiya, kahit matanda na tayo, nagbubunga pa din. Di ba? Ano man ang ating physical condition, nagbubunga pa din tayo. Okay? Meron ho tayong kapatid, naikwento ko ata sa inyo to noon, yung isang leader ho natin, siyang preacher ngayon doon, no, si Brother Ed. Yun yung naoperahan ng lalaki, pero natanggalan siya ng breast dahil nagkaroon ng stage 3 breast cancer. No? So tinanggal ito, yung left breast niya. Laki. No? 3 days, hindi na siya nagpa-chemo eh. So paglabas sa hospital, no, ilang taon na ba siya? 60 plus? No? Di magsi-60 pa lang ata, o 60 siguro. So, tawag ko sa kanya, tatay eh. Dito no, may tinatawag tayong tatay Nestor, tatay, no? May mga tatay dito eh. No? Hindi lang tatay sa edad, kundi nagpapakita din ng maturity sa pananampalataya. No? Kaya tinatawag silang tatay. No? Hindi pastor, pero iba naman si Tatay Abante. Di ba? So, tinatawag ko siyang tatay doon sa gawain ho natin. No? Ngayon, napakabunga nung kanyang Bible study. Meron siyang Bible study ng Monday, Wednesday, and Friday. Okay? At nung last week, isa sa mga bina-Bible study niya na baptize. Ngayon, ang report sa akin, nag-message sa akin kayo na, Pastor, may mga bisita ako galing sa Bible study. Purihin ang Panginoon. May sakit na. Dapat nga, in-expect mo, magmumukmuk na lang yun eh. Pero hindi. Nagiging lalong mabunga. No? Nung narinig niya ako na namroblema ako sa mga sasakyan, no? Dahil yung dalawang sasakyan ho ng church, no? yung van at saka yung nirigalo ho sa akin ng church, pareho ang coding, Wednesday. So sabi ko, naku, pag nagpatawag si pastor ng meeting o kaya coming together ng Wednesday, magmumotor tayong lahat. So, narinig niya yun. Ang ginawa niya, naghanap, kahit second hand lang, no, bumili ng isang second hand na sasakyan na iba, hindi coding ng Wednesday. So pagdating ko, pagbalik ko, galing Palawan, binigay sa akin yung susi. Pastor, yan yung susi ng sasakyan sa baba. No, dito ho yan sa church. Gamitin nyo ho yan kasi narinig ko, coding ang sasakyan mo at coding yung sasakyan ng church. So hihiramin ko na lang ho sa inyo, Pastor, kapag gagamitin ko. Siya patuloy manghihiram sa akin. Di ba? Mas okay yun dahil siya magpaparehistro, siya magbe-maintain, di ba? Ako gagamit lang. Pero ano yun? Bunga yun eh. Di ba? Matanda na yun. Okay? Bakit? Kasi naitanim sa gawain ng Panginoon eh. No? Naitanim sa eklesiya. Alam nyo yun ang kinakailangan natin gawin. Hanggat meron tayong reservation sa puso natin, hindi tayo talagang magiging mabunga sa pagkilos. Okay? Yung bang iniisip natin, hindi ako masyadong magiging involved sa Lighthouse kasi may balak naman akong umalis. May balak naman akong mag-abroad. May balak naman akong lumipat ng ibang church. Pag gano'n ang iniisip natin, hindi tayo magiging mabunga. Okay?
pambihira. Dito na tayo nilagay ng Panginoon. Amen? Di ibaon na natin ang sarili natin. Itanim na natin ang sarili natin. Okay? Sa gawain ng Panginoon dito sa Lighthouse. Okay? Ako ho ay naging member ng Lighthouse. No, di ko na matandaan yung taon. Pero answered prayer ako. Kasi nung ako'y fourth year high school, ang sabi ko sa Panginoon, bigyan mo po ako, Panginoon, ng church. Gusto kong lumago, gusto kong maglingkod sa iyo. Yun lang. Bigyan mo ako ng church. Na-save ako 1991. Pero wala namang nag-follow up sa akin eh. Wala namang nag-visit sa akin. No? Nakita ko tong Lighthouse sa Cainta, sa Karangalan pa. Ayun. Doon ako naging member. Sa time na yon, wala na si Pastor June. Time na yun ni Pastor Edwin nung nakarating ako ng Cainta. No? So, purihin ng Panginoon. Hanggang, ang unang-una kong ministry, maglinis. Hanggang sa taga-bitbit ng gitara sa mga extension classes. Tuwang-tuwa ako hanggang sa taga-tupi ng ating gospel tracks. Tuwang-tuwa ako. No? Sapagkat may ginagawa ko sa Panginoon. Okay? For the first time, nung bumisita ako sa church, sunod na araw, may nag-visit agad sa akin. Yan, sila Brother Hermie, sila Pastor Arnel, no? Sila nila Fernan, mga worker nung araw. Okay? So, sana, ituloy natin yon, no? Huwag natin pabayaan yung ganong pagkilos na hindi lang natin sinasabihan yung mga kapatid natin na umatin kayo sa coming together. Kundi, bisitahin natin. Abutin natin. Sino ho dito naging faithful sa church na walang bumisita? Sino? Kita ko hindi eh. Wala. Talagang may nagpa-follow up sa atin. Okay? Pero yung nagpa-follow up, bahagi ng church yun. Ang church ang nagpa-follow up sa pamamagitan ng isang kapatiran. Doon ho sa atin, ang instructions ko ho sa mga leaders ho natin ngayon ay pag-igtingin ang visitation. Pag-igtingin ang mga Bible studies. Lalong-lalo na sa mga leaders magkaroon ng mga Bible studies. Yung mga naging bisita, alam nyo, magaling tayo sa evangelism. Okay? Magaling tayo sa evangelism. Pero, maraming tumatanggap. Ang kapal na ng mga altar cards na hawak natin. Pero, walang nafa-follow up. Walang naaabot. Hindi ho sapat. Aminin ko ho, hindi ho sapat yung galing lang sa pulpito. Nasabihin mo sa mga kapatira, sa mga bisita, bumalik ho kayo. Lumago kayo sa gawain, lumago kayo sa salita. May kinakailangan, may pumunta doon. Na bahagi ng ecclesia. Bahagi ng church. Okay? Upang itong mga mananampalatayang ito ay maitanim sa gawain ng Panginoon. Okay? In Colossians chapter 2, verse 6 to 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Rooted and built up in Him, and established in the faith as ye had been taught, abounding therein with thanksgiving. So, kinakailangan tayo maging rooted. No? Sa ating eklesiya. Mga kapatid, magiging mabunga tayo niyan. Totoo yan. Pangatlo, anong kailangan natin? Kailangan natin ng paglilinis. John 15 verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it,
that it may bring forth more fruit. Now, ye are clean through the word which I have spoken unto you. So yung word na purgeth ho dyan, ay ibig sabihin po niyan ay cleansing. Paglilinis. Okay? So, alam niyo yung vine, no? Yung vine, yung matured na sanga, no? Para yan ay lalong magbunga, nililinis yan, hindi lamang sa alikabok, hindi lamang sa dumi, kapag yan ay sumasayad sa lupa, inaangat yan, hinuhugasan, okay? Kundi nililinis din yan doon sa mga tumutubo na mga bagong mga parang sanga na mga maliliit na actually umaagaw lang ng nutrients doon sa vine sa vine para siya ay lalo magbunga. Okay? So, kailangan natin yon. Kailangan natin ng cleansing. At ang katotohanan niyan, maraming mga bagay sa buhay natin na mga tinatanggap natin sa ating mga sarili na actually, humahad lang pa upang tayo ay maging mabunga. Okay? For example, hindi ko naman minamasama, no? Yung mga extra activities sa school, sa mga estudyante. No? Kasi gustong magkaroon ng additional points sa kanilang grades. Yun naman minsan ang pang-akit ng mga teachers. Diba? So, sasama sa mga iba't ibang mga activities sa school. Pero pagkatapos nun, pag sumali na, yan, unti-unti, hindi na magpa-practice ng choir, kung choir member. Hindi na attend. Unti-unting mawawala sa mga fellowship groups. Hanggang unti-unti nawawala sa ministry. So, ano yon? Naging hadlang pa yung mga yon. Mabuti na lang dito, no? Tinuturuan tayo na anuman ang ating mga activity na kukunin, ang lagi nating iisipin ay paglilingkod. Paano natin ito magagamit upang makapaglingkod? Okay? Hindi lang ho yan, cleansing. Sabi dyan, sa verse number 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Okay? Sometimes, may mga relationships tayo na kinukuha. Pero actually, naghahad lang sa atin upang lalo tayo maging fruit-bearing Christian. Okay? 2 Timothy chapter 2, verse 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work. Okay? If a man purge himself from this. Okay? Totoo mga kapatid. Gusto natin maging mabunga sa gawain ng Panginoon? May mga bagay tayong dapat alisin sa buhay natin. Okay? Gusto nating makatakbo ng mas maayos? Sabi sa Hebrews. Di ba? Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Okay? So, kailangan natin ng paglilinis. Kaya sabi sa Ephesians 5:26, no? He that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Psalms 119, verse number 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? Paano raw lilinisin ng isang kabataan ang kanyang daan? Sabi diyan, by taking heed thereunto according to thy word. Pag tinanggap natin ang salita ng Diyos,
ikinilos natin ang salita ng Panginoon, pinahawakan natin ang salita ng Diyos, nalilinis tayo sa lahat ng ating mga hindi lang karumihan ng kasalanan, kundi nagiging maayos ang ating buhay sa Panginoon. At dahil dyan, tayo ay nagiging mabunga. Okay? Pang-apat po. Huli na po ito. Pwede nyo na isuot yung mga sapatos nyo. Tsaka sandals. Pang-apat po. Kailangan natin ng correction. Okay? We need correction. Okay? Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon na mayroon tayong church na ginagamit ng Panginoon para tayo i-correct? No? Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na itong eklesiya ng Lighthouse ang ginamit ng Panginoon para ako ay i-correct sa maraming bagay. Magmula sa maling kaisipan hanggang sa mga maling pagkilos. In Hebrews chapter 12, verse number 6 to verse number 11. No, ang correction ay bahagi ng pananampalataya. Ang pagdidisiplina ay bahagi ng pananampalataya. Okay? In Hebrews 6:12, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Sarap, ano? Kung sino man ang iniibig ng Panginoon, hamanda tayo. Sapagkat yung iniibig niya, pinapalo niya. And scourgeth every son whom He receiveth. Ano ang ating attitude pag dumadaan tayo dyan? Sabi sa verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Diba? Anong klaseng anak yan pag hindi pinapalo ng Ama? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For verily, for a few days chastened us after their own pleasure. Totoo naman. Minsan, tayo mga magulang, pinapalo natin yung ating mga anak pag nagkakasala kasi napahiya tayo eh. Diba? Namamalo pa po ba kayo? Diba? Pero, ewan ko ba, kasi noong kami, talagang, pag hindi ka nakinig, may lilipad na lang sa'yo eh. Oo. Ngayon, di ba, noong araw, pag gumano na yung lolo mo, tahimik ka na. Dumilat na eh. No? Ngayon, gawin mo sa bata yan, luluwa na yung mata mo, wala pa rin. Luluwa na lang yan. Deadma pa rin yan. Okay? Lalo-lalo yung mga teachers ngayon, di ba? Taling-tali yung kamay ninyo eh. Noon, naranasan pa natin yung kamay sa desk. Pag mahaba ang kuko at marumi, may palo yan. Pag pumasok ka ng mahaba ang buhok mo, may gupit ka. Ang gupit mo, 1. Pero nakatayo. Kaya ito lang ang tira. Di ba? Ngayon, nako, ang dami ng karapatan. No. Ay, nako. Pero mas higher na batas pa din salita ng Diyos sa atin. Okay? Sabi dito yung mga magulang, namamalo yan sapagkat pleasure nila yun eh. Okay? But He, ang Panginoon, pag tayo ay pinapalo ng Diyos, para sa ating kapakinabangan. For our profit, that we might be partakers of His holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous,
but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded a peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Okay? Pero pagkatapos na tayo'y tumaan sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid ng ating Panginoon, hindi enjoy, minsan masakit, minsan napakasakit, Kuya Eddie. Okay? Minsan talagang lalatay. Pero pagkatapos naman nun, may bunga ng katwiran sa atin. Ayun yun. It yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Okay? Ay kung hindi ako kinorek ni pastor, kulang na lang siguro nung araw. Ganunin ni pastor yung buhok ko eh. No? Sabi ni Attorney Mo kanina, doon sa lagyan na lang ng shade ng ballpen. Yung, ako, Attorney Mo, isa lang panalangin ko. Kahit anong kulay yan, kahit anong itsura niyan, ang panalangin ko lang, wag lang niya ako iiwanan. Diyan lang siya. Maging tapat lang siya. Salamat po. Diba? Noon, ang dami kong excuses eh. Pag sinasabi ni pastor, gawin nyo to, ginagawa natin to sa Tatalon, gawin niya sa mga mission. Ako, ang dami ko ng rason agad sa isipan ko. Yung puso ko agad, nahangatwira na. Oh, di ba? Ganyan naman talaga tayo. Kapag nagpipreach ang ating pastor, di ba? At hinahatak tayo sa pagkilos, hinahatak tayo sa pananampalataya, sa paglago, yung puso natin, daming katwiran. Diba? Oh. Pero no, sinabi ni pastor, ayusin mo yung isipan mo. Diba? Lalo na, pag tinanggalan ka ng salamin. Diba? Hindi ka lang pinandilatang ganyan. Matakot ka na. Mabuti na lang, na-train ako ng lolo ko na pag pinandilatan ka, makikinig na ako eh. Kaya sabi ko, opo pastor, patawad po. Babaguhin ko na po yung aking isipan. Ayun. No? Kaya ganun din ang ginagawa natin doon sa gawain sa Taguig. At purihin ang Panginoon, may resulta. Di ba? Mapalad ang isang mananampalataya na dumadaan minsan sa correction. Di ba? Mapalad. Kapag tayo ay dinidisiplin ng ating Panginoon, ng ating pastor, ng ating eklesiya. Okay? Sapagkat nagdagdag sa atin ito, gumagawa sa atin ito, upang tayo ay lalong mas maging mabunga. Okay? So, 4 na bagay kailangan natin. No? Correction, kailangan natin ng paglilinis, kailangan natin maitanim, kailangan natin ng appetite sa salita ng Diyos para tayo ay mag-increase, no, sa pagbe-bear ng fruits of righteousness. Tumayo po tayo. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit.
Thank you, and God bless.